Thank you, Pen Shop Online. Sa tanong nyo naman po, sabi niya, Doc, yung Shih Tzu ko po, nag-sneeze ng blood with clot po, pero twice lang po, kumakain naman po siya. That's very good, kumakain yung aso ninyo. Sana ang kinakain niya is SDN Dog Food, the best dog food in the multiverse para malakas ang aso niyo at healthy siya at mataas ang immune system, malakas ang resistensya niya sa mga sakit. Yung pag-sneeze na may kasamang blood or blood clot ay hindi po normal yan. I suggest, this early on in the video, dalhin niyo po kagad sa veterinarian ninyo kasi mahirap po manghula-hula tungkol dyan. It could be a variety of problems. Ito, isa-isahin ko yung mga naisip ko agad. Number one, it could be trauma. Maaring may natusok doon sa ilong na aso niyo, nasugat, at tumutulo yung dugo, or nag-clot siya, maliit lang yung tulo, tapos namuo, pag-sneeze niya, sumama sa pag-hatching niya. It could also be na infection, na may bacterial infection siya. It could be na nagkakos siya ng bleeding sa loob at yun ang nilalabas niya as blood clots. Okay, so alam nyo kasi yung mga Shih Tzus, maraming problema sila sa respiratory system nila from the nose to the lungs kasi mutant dogs po yan. Sila po ay hindi normal dogs, hindi sila natural dogs. Lahat ng dogs kasi po, ang ancestors ay mga wolf. Ang haba ng uso ng wolf, di ba? Pinaikli ng mga breeders ng Shih Tzu yung ilong ng mga aso, mukha na silang mga taong pango. Pero hindi po normal yon kasi nagkaroon na rin ng problema sa ngipin, sa bibig, sa panga, sa ilong, at saka respiratory problems. Ayan, mas prone na sila sa mga iba-ibang bacterial infections because they are mutants. So, they require special care and they require special nutrition. Of course, SDN ulit, the best dog food for Shih Tzus para matibay ang pangatawan nila, pati yung mga membranes nila. Pangatlong reason I am thinking of is blood parasitism. It could be ehrlichiosis or babesiosis or iba pang mga rickettsia. It could be a combination of yung mga rickettsia na nagkukos ng bleeding sa ilong o epistaxis, tulo ng tulo yung dugo sa ilong. Marami kasi nagsasabi, ay dahil mainit ang panahon, pero hindi. Mache-check ng vet ninyo yan kapag kumuha siya ng blood sample, as makita niya yung mga microfilaria, mga mismong blood parasites doon sa sa dugo ng aso ninyo. Madaling i-treat yon. Bibigyan po ng vet ninyo ng series or reseta ng antibiotics yung aso ninyo at sundin nyo lang yon para gumaling yung aso nyo. Pag hindi po maagapan yan, pwede mag-cause ng severe problems, pwede mag-cause ng death pa nga. So ngayon, kumakain yung aso nyo, that's a good sign. Agapan nyo na po. Pagka hindi na po kumain yan, tapos pumunta sa stage 2, magkakaroon po ng mga complications na yung aso ninyo. Hindi ko kasi tinatakot kayo, pero that's reality. Okay, so yung mga blood parasites na yan, nakukuha yan sa mga garapata. So history, baka po nakagat ng aso niyo ng garapata, na itra-transmit kasi yan from dog to dog. Kaya ilalayo niyo yung aso niyo from other dogs, lalo na yung mga street dogs na hindi niyo alam kung anong mga parasites ang dala, including mga ticks and fleas. Number 4, it could be mga tumors and mga cysts or mga cancer pa nga. So maganda makita po ng vet ninyo kung anong laman nung nasa loob ng ilong ninyo, gagawa ng tests yung vet ninyo para ma-rule out yung mga nakakatakot na mga problems. Baka simple as lang naman yan, trauma, or as simple as blood parasitism. Maagapan po agad yan ng vet ninyo. And of course, feed your dog again. SDN, nasabi ko na ba yun? SDN Dog Food, the best dog food in the multiverse para malakas ang sistema niya. Marami kasi mga dogs ngayon, may mga cancers nga, nagkakaroon ng mga tumors kung saan-saan, nagbe-bleeding, ay dahil po sa nutritional deficiencies or nagkakaroon ng abnormal metabolism sa katawan nila. Kasi pag pinapakain po natin yung mga dogs natin ng mga hindi natural na mga ingredients, kagaya ng corn, wheat, soya na mataas sa ibang mga dog food, tapos konti lang yung karning nilalagay nila sa dog food formulation nila, nagkakaroon po ng abnormal pumping ng insulin levels, masyado mataas yung insulin, maaaring maging cause yan ng diabetes mellitus type 2, at the same time yung mga cancers dahil mataas yung sugars. Carbohydrates kasi galing dito sa mga starches na ito ay now convert into sugars, yan ang gustong-gusto ng mga cancer cells. Now, if whatever po ang mangyari, I hope na dalhin nyo nga kagad sa vet ninyo. Pakibalitaan po kami para I'm very interested to know what happens after this.
sana po ay gumaling na agad yung inyong Shih Tzu para makampante na rin kayo. Dalhin nyo na po kagad sa vet ninyo and sundin nyo lang po kung ano yung i-reseta sa inyo. Thank you po ulit, ma'am or sir, Pen Shop Online.